Mahal na babaylan tala, kailangan ho kayo sa pagpupulong. Ganun ba talaga yan kahalaga? Para istorbohin mo ako sa aking pagkain, Dako? Hindi, Lola. Hindi totoo nakikita mo. Binubulag ka lang ng demonyong yan. Hindi ako yan. Nasa maayos akong kalagayan. Buhay ako. Pakinggan mong boses ko, maniwala ka sa akin. Isa ang lahing babaylan sa nooy tinitingala at hinahangaan ng mga tao. Yun nga lang, kasabay ng paglipas ng panahon, unti-unti na ding naluma at napalitan ang tanyag nilang pagkakakilanlan. Sa halip na babaylan, ang kilalang tawag na sa kanila ngayon ay mga albularyo o kaya naman ay manggagamot. Hindi naman sa pagmamayabang, Miss Clar. Maniwala man kayo o hindi, may kilala akong puro ang dugong babaylan. Kung bakit kumpiyansa ako na totoo siya, yon ay dahil ako mismo ang nakaka-witness kung paano siya makipag-usap sa kalikasan. Walang gabi na hindi niya kasakasama ang isang alitaptap na madalas niyang kakwentuhan. Hayaan niyo po sanang ikwento ko ito gamit ang katauhan ni Lola Mayumi. Ako nga po pala si Anselmo at ito ang kwento ng Lola Mayumi ko. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ay, salamat sa bathala at napakaganda ng mundo, ano po? Tahimik at payapa. Naway magpasahabang buhay na ito. Habang buhay naman po tayo magiging mapayapa, Lola Tala. Hindi nyo na kailangang humiling ng ganyan kay Bathala. Disiplinado ang mga tao, marespeto sa kalikasan at masunurin. Sigurado akong pagpapalain pa tayong lalo ng mga Diyos. Kaya ba hindi mo pinagpopokosan ng pagpapalago sa iyong kakayahan? Abay, hindi natin alam kung kailan mo kakailanganin yan. Hindi palaging masaya ang buhay. May mga pagkakataon na magkakaproblema. At susubukin tayo kung gaano tayo kalakas. Ilang taon na ho ako, Lola. Kung susumahin, nasa 50 na yata ako. Bata lang ako para sa inyo, ganyan din ang katawan ko. Pero ang haba na ng panahon na yon, wala naman hong masamang nangyari eh. Ano bang 50 ang pinagsasasabi mo dyan? Sinabi ko kasi sa'yo na makinig ka sa tuwing nagle-lecture sila kan. Natuto ka man lang sanang bumilang ng taon. Kailangan pa ho ba yun, Lola? Mahusay na akong magtanim na makakain at manghuli ng mga isda. Sapat na ho yun para mabuhay ako. Nagtatanong ka pa kung kailangan. Ultimo edad mo, hindi mo alam. 25 ka na, pero yung asal mo parang bata pa rin. Abay, umakto ka naman ng nababagay sa edad mo. Dalaga ka na, Mayumi. Apo ka pa naman ng isa sa pinakamalakas na babaylan. Paano na lang kung piliin ko ng mamahinga kasama ng kalikasan? Hindi nyo gagawin yun, Lola. Ang bata nyo pa ho. Tsaka kaya nga ayokong matuto eh. Para mangimi kayong iwanan ako agad. Ang dami nyo kayang responsibilidad. Ayoko namang mapasa sa akin yan. Gusto ko pa maglaro eh. Ayon, lumabas din ang katotohanan. Ikaw talaga makukurot kita sa singit. Ang tamad-tamad mong bata ka. Tara po, Lola. Magkurutan tayo ng singit. Gusto ko yung larong yon. Talaga ba? Teka muna. Hintayin mo akong makatayo dito. Aray ko. Ang mga buto ko. Habulin niyo ako, Lola. Ang totoo ay 25 na ako noon. Pero nakikipaghabulan pa rin sa lola ko. Masyadong seryoso ang buhay sa loob ng tribo. Kaya minsan, pinipili kong magliwaliw at pasiyahin ang sarili. Kaming mga babaylan, wala kaming oras na sinasayang sa wala namang kwentang bagay. Tahimik at payapa ang buhay namin. Pero sa likod nun, nagtatago ang puspusang pag-iensayo sa mga kaidaran ko at mas bata sa akin sa iba't ibang larangan. May iba na mas nagpo-focus sa espiritual na bagay. Gaya ng pakikipagkomunikasyon sa mga diwata, anito at iba pang Diyos.
habang ang ilan naman sa kalikasan pinipiling makipag-ugnayan. Gayunpaman, bihira lang ang may kakayahan sa dalawang aspeto na yan. Sila ang tinuturing na medyo angat ang antas at kaisipan sa tribo. At para sa amin, sinadya silang piliin ang mga diwata. Madalas ay kinakainggitan ng karamihan ng kakayanan nila. Mahal na babaylan tala, kailangan ho kayo sa pagpupulong. Ganun ba talaga yan kahalaga? Para istorbohin mo ako sa aking pagkain, Dako? Patawad ho, pero pinapamadali ako ni Pinunong Babaylan Susunod ako. Bigyan mo lamang ako kahit mga 10 minuto. O sige ho, nasa buka na lamang ho ako ng inyong tahanan. Lola, gaano katagal yung 10 minuto? Puntahan mo sila, Kan. Sabihin mo utos kong simulan niya na ang pagtuturo sa'yo ng mga bagay na kailangan mong matutunan. Sige ho, kahit wag niyo nang sagutin, Lola. Mayumi, hindi pwedeng habang buhay kang ganyan. Matuto ka na. Nararamdaman kong problema ang dahilan ng pagpapatawag sa akin. Puntahan mo muna kaya, Lola. Hindi ho kaya masyado lang kayong nag-iisip ng hindi maganda? Lagi naman kayong nagpupulong. Hindi pwedeng magkamali ang hinala ko, Mayumi. May mangyayaring delubyo. Nagmamadali ang kilos ni Lola. Hindi niya na nagawang ubusin ang pagkain niya at lumabas na agad ng kubo namin. Samantalang ako naman, matapos kong makapaglinis ng bahay, ay nagtungo na nga ako kay Lakan. Wala pa siyang tinuturuan noon dahil maaga pa naman. Hindi ko kasi pwedeng suwayin si Lola Tala. Alam ko kung kailan siya seryoso at kung kailan okay lang kahit hindi ako sumunod. Yung kaseryosohan sa boses at mata niya kanina, siguradong katakot-takot na sermon at parusa ang matatanggap ko kapag ipinagsawalang bahala ko lang yon. Oh, Mayumi. Ikaw pala. Anong nakain mo at nagawi ka dito? Wala nga eh. May pagkain ka ba dyan, Lakan? Meron naman. Mag-aalmusal pa nga lang ako. O ito, saluan mo ako. Biro lang. Nag-almusal na ako. Naparito ako para magpaturo na sa'yo. Magpaturo? Sigurado ka ba? Teka nga, wala ka bang sakit ha? Ano ba? Wala no. Si Lola Tala kasi. Mukhang seryoso na siya kanina. Nakakatakot yung itsura niya. Ayoko namang maparusahan. Kailangan ka pa palang takutin bago ka sumunod eh. Hindi naman niya ako tinakot. Nakakatakot yung itsura niya. Parang hindi natin kilala si Apo Tala. Hindi naman talaga nananakot yun eh. Bibiglayin ka nga lang. Kaya nga bilisan mo na dyan para matapos na tayo. Nakakainip pa naman yung gagawin natin. Uy, ano ka ba? Nakita mo naman na kakakain ko lang. Diyan ka na lang muna. Kumain ka na din. O kaya, panoorin mo na lang ako. Ay nako, ang laki ng bunganga mo. Buong kamay mo kaya mong isubo eh. Dito na lang ako. Tatanaw sa magandang kapaligiran. No ba, minamadali mo ako. Tapos kapag nilakyan ko ang subo, sasabihan mo akong malaki ang bunganga. Hindi ka rin mapanlait, no? Ano kaya kung dun muna ako sa ilog? Babalik na lang ako. Ay nako, Mayumi. Huwag mo akong madamay-damay sa inis ni Apo Tala, ha? Ayokong mapukpok ng matigas niyang tungkod. O siya, diyan ka lang at mabilis lang to. Wala bang darating na ibang estudyante mo, Lakan? Siyempre wala. Ano ka ba? Sabado ngayon, no? Nasa kagubatan sila para sa pagsasanay naman ng pisikal na lakas. Ganun ba yun? May araw ang pag-aaral sa mga kakayahan? Alam mo, ikaw lang ang nakilala ko na hindi interesado sa pag-aaral ng mga kakayahan. Samantalang yung iba, halos umiyak kapag hindi napasama sa pagsasanay. Sadya bang kampante ka lang masyado o ayaw mo lang mahirapan? Hindi ko rin alam eh. Basta ang gusto ko magsaya lang. Palagay ko naman, hindi na yan kailangan. Matutunan ko lang kung paano pakainin ng sarili ko, sapat na yun. Hindi ganun ang buhay, Mayumi. Kaya ka biniyayaan ng talino at lakas ng katawan para gamitin habang nabubuhay ka.
Kailangan mong pag-ibayuhin yan. San ko naman gagamitin, Lakan? Nabubuhay naman ako kahit ganito lang. Walang sakit ng katawan, walang sakit ng ulo, masaya lang. Sana, sa oras na kailangan mo ng kakayahan mo, maaral mo ng mas mabilis. Dahil kung hindi, mapag-iwanan ka. Doon mo lang malalaman kung gaano yun kahalaga. Ang dami mo naman sinabi. Teka, nasa bahay pa ba ako? Para kang si Lola Tala mangaral ah. Oo na nga, nandito na nga yung tao, 'di ba? Ay, alam mo, natutuwa talaga ako sa'yo. Kakaiba ka sa lahat eh. Ewan ko sa'yo. Oo nga pala, yung ituro mo daw sa akin ay yung pinakamabilis na paraan, sabi ni Lola. Ha? Sinabi niya yun? Bakit daw? Ewan ko, dapat ba may dahilan? Teka, may problema daw ba? Problema? Ewan. Bakit ba? Nag-alala ka naman bigla. Uy, yun ang ginagawa mo, magdahan-dahan ka nga. Bakit mo lang kasi ngayon sinabi? Sana hindi na ako tagalmusal. Ha? Teka, bakit nga? Ano ko na bisa mo? Wala akong nagawa nang kuhanin niya ang kamay ko at mabilis akong hinila papunta sa likod bahay. Medyo mataas ang bahay ni Lakan. Tanaw doon ang kabilang bundok at kabahayan sa ibaba. Samantalang sa likod ng bahay, nakalagay ang isang malaking papag. Maaliwalas at malamig ang hangin. Malilim din dahil sa makakapal na dahon na siyang tumatakip sa araw. At pagkaupo namin doon, agad siyang nagsimula. Hindi ko na detalyadong ikukwento kung paano magturo si Lakan dahil baka abutin tayo dito ng ilang araw. Gaya na lang kung gaano katagal yung oras habang naroon ako at nakikinig. Basta't ang masasabi ko lang, mahaba ang pasensya niya at mahusay siya. Hapon naman nang umuwi ako, wala naman akong ginawang mabigat. Nakaupo nga lang ako at nakikinig at pag minsan ay sumasagot. Pero pakiramdam ko, latang-lata ako. Matindi pa yung pagod na nararamdaman ko noon kesa sa pagod na nararanasan ko kapag nangangaso ako o nag-aani ng mga pananim. Mahal na Tala, ano ang plano nyo? Hindi ho nakandaan lahat sa pangyayaring ito. Dahil inaasahan natin na mga 100 o kahit 1 siglo pa bago siya muli magising. Ay nako, hindi ko rin maunawaan kung bakit at paanong nangyari. Kailangan lang na mapatulog siya. Napakabilis maputol ng sumpa. Ni hindi pa nalilimutan ng lahat ang kahindik-hindik na pangyayaring yun. Pero heto na naman siya at maghahasik ng lagim. Hindi ho kaya dahil kay Maya... Imposible dako. At pwede bang itiko mo yung bunganga mo kung ayaw mong magmumog ng dugo? Patawad ho, mahal na Tala. Narito na ito. Ang kailangan nating gawin ay ibayuhin ang pagsasanay at pagtibayin ng proteksyon. Abisuhan mo ang mga gwardya sibil sa bawat dako ng tribo. Gayon din ang mga nasa paanan ng kabundukan. Sa akin nakapasa ng responsibilidad na panatilihing mapayapa at ligtas ang buong tribo. At ikaw naman ang inaasahan kong magpapatupad nito sa lahat ng alituntunin ko. Maaasahan ba kita, Dako? Umasa po kayo, mahal na Tala. Gagawin ko ang makakaya ko at ng aking grupo. Mauna na ho ako. Oh, sige. Mag-iingat kayo. Sinundan ko pa ang papaalis na bulto ni Daku. Si Lola naman noon, halos marinig ko na ang lalim ng buntong hininga. Ramdam ko ang bigat ng pagsubok na bigla na lang bumalot sa tribo namin noon. Napayuko ako at napaisip. Marahil ay tama ang hula ni Lola kanina. At kaya rin pinilit niya na akong ipadala sa pagsasanay ng utak. Pag-angat ko ulit ng muka, napaatras ako at nagulat. Nasa harapan ko na kasi si Lola at matamang nakatitig sa akin. Kunot ang noo niya at parang nagtataka pa kung bakit naroon ako sa likuran ng pintuan at nananahimik. Kumusta ang pagsasanay ninyo ni Lakan, Mayumi? Ayos naman po, Lola.
Nakaugalian mo na yatang makinig sa usapan ng iba. Marahil ay alam mo nang may problema ang tribo. Pasensya na ho, Lola. Hindi ko naman sinasadya. Hindi naman ako makalapit dahil seryosong usapan niyo ni Daku. Ano pa nga ba? Hindi ka naman talaga nauubusan ng dahilan. Okay siya, maglinis ka na ng katawan mo at kakain na tayo ng hapunan. Lola, sino ho bang nagising? At saka totoo ho bang maghahasik siya ng lagim dito sa tribo natin? Ang Supremo. Sa lahat ng inaasahan kong dilubyong pwedeng kaharapin ang ating tribo. Ang pagkagising ng prinsipe ng mga aswang. Iyon ang hindi sumagi sa isipan ko. Ano ho? Prinsipe ng mga aswang? Iyon ang nagising at maghahasik ng lagim? Pero bakit po, Lola? Hindi ba may mga kasunduan na sa pagitan ng tao at mga aswang? Hindi nila tayo pwedeng guluhin. Yon ay dahil natutulog ang kanilang prinsipe. Pero ngayon ay nagising na siya. Lahat ng nagnanais na gantihan tayo o sakupin, malamang nasasanib sa Supremo. At iba si Kalehami Mayumi. Mapaghiganti siya at mabagsik. Sabihin na ho nating masama nga siya. Natural naman sa kanila yun eh. Pero bakit ho siya maghihiganti sa atin, Lola? May kasalanan ba tayo sa kanya? Matagal nang may gulo sa pagitan ng mga tao at aswang, Mayumi. Tayo bilang mga itinakda ng Bathala na magpatupad ng balanse ng mundo. Obligasyon nating protektahan ang mahihina at itaboy ang may kapangyarihan at mapang-abuso. Hawak ko ang anting-anting na kumokontrol sa lakas at kapangyarihan ni Kalehami. Hanggat ligtas ang anting-anting at selyado ang orasyon, limitado ang kakayanan niyang makapaminsala. At paniguradong yon ang unang nais niyang bawiin sa tribo. Pangalawa ay ang paghihiganti niya sa akin at sa mga diwata na din dahil sa ginawa naming sumpa laban sa kanya. Grabe, Lola! Totoong nakipaglaban kayo sa prinsipe ng mga aswang gaya ng nasasaad sa kasaysayan? Akala ko gawa-gawa lang yun para may maibabahagi kayo sa mga bagong sisibol na babaylan. At Mayumi, hindi biro ang pagbabalik ng Supremo. Gusto kong seryosohin mo ito. Itatak mo dyan sa isip mo na posibleng maubos ang lahi natin kapag nagpadalos-dalos tayo. Mauubos ang lahing babaylan, Lola? Oo. At kapag nangyari yon, tuluyan ang mananahan sa mundong ito ang mga nilalang na yon. Magwawakas ang balanse ng mundo at tuluyang maghahari ang kasamaan. Napagtanto ko ang bigat ng pagsubok na kinakaharap ng aming tribo. Isang banta na maaaring magdulot ng pagkalipol ng aming lahi. Biglang nawala ang hilig ko sa paglalaro. Sa halip ay naramdaman ko ang kagustuhang magsanay at tuklasin ang aking kakayahan. Matapos maghapunan, hindi ako makatulog. Hinanap ko si Lola Tala ngunit nakita ko siyang nakaluhod sa harap ng isang matandang puno. Taimtim na nananalangin at tila kinakausap ang kalikasan. Malungkot ko siyang pinagmasdan at naisip na dapat siyang nagpapahinga na. Ang kapayapaan ng aming tribo, nakahapon lamang ay kwento niya. Tila magiging alaala na lang. Mayumi, gising ka pa? Hindi ako nakakatulog nang hindi katabi si Lola. Nabalitaan ko na gusto kong makausap si Apo Tala. Mukhang abala pa siya sa ibang mundo eh. Mamaya mo na siya kausapin. Ang lamig ng gabi. Hindi ka ba giniginaw? Mukhang manipis ang suot mo at... Ha? Naku, pasensya na. Teka, alisin mo nga yung mata mo. Ano tinitingnan mo dyan? Bastos! Uy, baka marinig tayo ni Lola. Ikaw na nga itong inaalala ko. Paparatangan mo pa ako na bastos. Yun naman ang totoo eh. Nakatingin ka sa dibdib ko. Diyan ka na nga muna. Magbalakabal ka ng makapal sa katawan mo. Bigla tuloy uminit ang pakiramdam ko eh. Inis kong tiningnan muli ang umbok sa dibdib ko. Nun ko lang yun napagmasdan at nasuri. Medyo malaki naman talaga siya at bakat pa sa suot kong manipis na tela, ang dalawang matayog na korona nun.
Inis akong kumuha ng makapal na balabal at pinaikot sa katawan ko bago muling lumabas. Hindi ko na malayang nagbago ang hugis at itsura ng katawan ko. Ganon ako kaisip bata noon. Pero simula ng gabing yon, ewan ko ba, mas naging mapanuri na ako sa nararamdaman ko at pagbabago sa katawan ko. Apo, baka ho mabigla ang isip ni Mayumi. Ni minsan hindi niya pa nagawang tumawid sa hangganan ng kaisipan niya. Baka ikabaliw niya kapag pinilit ko. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Lakan. Saka malakas ang isip ni Mayumi. Kakayanin niya yan. Alam mo naman ang pinanggalingan niya, hindi ba? Bibigyan ko lang kayo ng 1 linggo. At pagkatapos nun kailangan kaya niya ng mag-isa sa pagsasanay. Parehas na mentalidad at pisikal kahit wala ka. Susubukan ko ho ang makakaya ko, Apo Tala. Pero kung may iba pa akong maitutulong, sabihan niyo lang ho ako, ha? Lakan, iho. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang tungkulin mo sa tribong ito? Ikaw ang ugat ng bagong sibol ng mga babaylan. At kung ano sila ngayon, yon ay dahil sa iyo. Huwag ka sanang mainip at manawa sa ginagawa mo. Malaki ang pasasalamat ng buong komunidad sa iyo. Ganun ho ba? Ay, maraming salamat po, Apo Tala. Tatandaan ko pong palagi ang sinabi niyong yan. Mabuti naman. Sige na. Umuwi ka na't magpahinga. Bago tumaas ang araw mo kasi nasa tapat na ng bahay mong aking apong si Mayumi. Bago pa pumasok si Lola ay nagpanggap na akong tulog. Kung kanina hindi na ako inaantok, lalo lang nadagdagan ang isipin ko dahil sa narinig na plano nilang gawin sa akin. Wala naman akong magagawa. Isa akong babaylan at apo ng isa sa pinakamalakas sa lahi namin. Takasan ko man ng ilang taon, nakatakda talaga akong alamin ang kakayahan ko at pag-aralan yon na kontrolin. Katapusan na nga din yata ng lakwatsa ko at siguradong ang mga susunod na araw, mapupuno ng kirot ng katawan, sakit ng ulo at hindi maipaliwanag na pagod. Mahal na Tala, nahuli namin siya sa kakahuyan kung saan nagsasanay ang mga bata. Muntik niya pang madagit yung isa. Sugat ang magkabilang braso ng bata dahil sa talim ng mga paa niya. Pakiwari namin ay pinadala siya ni Supremo para magmanman sa ating tribo at magsimulan maghasik ng lagim. Paano siyang nakapasok sa teritoryo? Gayong ang sabi mo nagdagdag ka pa ng mga bantay sa bawat hangganan. Patawad ho, mahal na Tala. Anduda ko, dumaan siya sa mga puno. Nakakalipad ho siya. At isa pang ipinag-aalala ko, ay may nabanggit siyang may mga kasama siyang nagagawang dumaan sa ilalim ng lupa. Anong sinabi mo? Nako, hindi maaari. Pati mga abwak ay nakipagsabwatan na din kay Kalihame. Makikita nila ang hinahanap nila sa oras na mahimlay ng muli ang kanilang prinsipe. Sisiguraduhin kong mababaon talaga sila sa lupa. At ikaw, pangahas na nila lang. Ilalambitin kita sa sinag ng araw at aasinan oras-oras. Gagawin na ho ba namin yon? Hindi, wag na muna. Kakailanganin pa natin yan kahit patapon na yan kay Kalihame. Kung gayon, ano hong plano nyo sa aswang na ito pansamantala? Uubusin niya kayong lahat. Batalyon ang paparito para gawin kayong pagkain. Pagsasaluhan nila ang mga dugo nyo't laman. At pagkatapos, si Supremo ang mamamahala sa sanlibutan. Kayong mga tao, magtatago kayo sa dilim at takot dahil sa amin. Ang dami mong kudang pangit ka. Humarap ka mo sa amin ng Supremong sinasabi mo. Hindi yung nagtatago siya sa boses mo at itsura mo. Gwapo pa sa iyong alaga kung unggoy. Anong ginagawa mo, Mayumi? Napatay mo na yata. Ayan at hindi na siya gumagalaw.
Mahinang suntok lang naman po yun, Lola. Hindi na po siya umihinga, mahal na Tala. Napakalakas ng puwersa ni Mayumi. Ha? Seryoso ka, Daku? Hindi pa yun ang puwersa ko. Plano ko basagin lang ang pangan yan eh. Makahulugan na nagkatinginan noon sina Lola Tala at Daku. Ako naman, manghang-manghang na patitig sa kamao ko. Hindi talaga ako makapaniwala. Kung sa bagay, nasa mukha naman ng aswang ang ebidensya. Nagmukhang pinitpit na lata ang gitnang bahagi ng mukha niya. Mukhang pati bungo niya nga ay nabasag ko. At nang subukan na itong buhati ni Daku para mailibing, may nalaglag pa mula sa ulo nito. Utak yon, at sa kanila na pagtantong butas pala ang ulo ng halimaw. At kung anong lapad ng kamao ko, siya namang laki ng butas sa ulo nito. Hoy, Mayumi! Hindi naman porket madali mong natututunan ng lahat ng pinag-aralan natin. May karapatan ka ng tumunganga lang dyan. At magbilang ng dahon sa puno. Saglit lang naman, may gumugulo lang sa isip ko, Lakan. Hindi ko kasi masabi kay Lola yung naging panaginip ko nitong nagdaang gabi. Hindi ko alam kung kanino sasabihin ng hindi ako nagmumukhang baliw o ilusyonada lang. Gusto mo bang sabihin sa akin? Hindi naman kita huhusgahan. Pangako yan. Nanaginip kasi ako kagabi. May kausap daw akong mga diwata tapos paulit-ulit nilang sinasabi na ako yung napili nila. Hindi ko naman alam kung saan. Basta, yun lang ang sinasabi nila habang inaayos ang buhok ko. Ang ganda-ganda ko na nga daw doon. Nakabistida ako at masaya ako. Nandidiri nga ako magsuot ng ganun, di ba? Ha? Totoo bang sinasabi mo, Mayumi? Nakakatawid ka sa pamamagitan ng panaginip? Kailangan malaman to ni Apo Tala. Ha? Kailangan pa ba? Baka pagtawanan lang ako noon. Hindi niya nga ako mapagbistida dito tapos sa panaginip kong saya-saya ko pa. Hindi yun, Mayumi. Hindi yun tungkol sa bestida. Dito ka lang muna, ha? Pag-aralan mo lang ulit yung itinuro ko sa'yo kanina. Pupuntahan ko lang si Apo Tala at kakausapin. Huwag kang alis dito, ha? Halos lumipad na siya noon pababa ng bahay namin. Wala na nga din siyang suot na tsinelas. Kaya naman talagang napukaw ng reaksyon niyang yon ang kuryosidad ko. Imbis na aralin ang inuutos niya, palihim ko na lang siyang sinundan. Gusto ko kasi ay may alam din ako sa lahat ng pinag-uusapan nila at nangyayari sa loob ng komunidad. Kung nagagawa niya ho yun nang hindi pa naman pinapakita sa kanya ang daan at tinuturo ang orasyon, marahil matagal na siyang may kakayahang makatawid. At hindi niya lang yun namamalayan, Apo Tala. Kung gayon hindi na tayo mahihirapang magturo pa sa kanya. Oo nga pala. Baka hindi niya nabanggit sa'yo. Kakaiba din ang pisikal niyang lakas. Ano ho ang ibig niyo sabihin? Napatay niya yung aswang na nahuli ni Daku ng isang suntok lang. Butas ang bungot, hindi na nga namin alam kung paano niya nagawa yun. Totoo ba? Ang ibig niyo sabihin, may kakayahan na siyang mentalidad. Meron pa sa pisikal. Sa edad niyang yun, bihira lang ho ang ganon, Apo. Alam ko yun. Marahil may kinalaman ang kanyang pagka. Nang lumingon si Lola sa aking kinaroroonan, agad akong napatago at umalis nang hindi niya makita. Habang paakyat sa bahay ni Lakan, napaisip ako sa malakas niyang pakiramdam. Tila kasi likas na sa kanya yon. Hindi ko rin maintindihan kung bakit tumakbo ako at hindi nagpakita. Sa halip na magpunta kay Lakan, naisip kong dumiretso sa talon upang magpalipas ng oras, maligo at mag-isip-isip. Pakiramdam ko, yon ang pinakatahimik at pinakaligtas na lugar para sa akin. At habang lumalangoy ako sa tubig, may naramdaman akong kakaiba. Pag-angat ko ay bigla akong napabalik sa ilalim. Isang mabangis na nilalang ang nakasakmal sa aking paa. Pinaikot-ikot niya ako sa ilalim ng tubig hanggang sa maramdaman kong naninikip na ang aking dibdib. Huminga ka. Sige, kaya mo yan. Hindi. Kailangan kong umahon. Wala ka nang dapat ikatakot.
Napatay ko na siya. Sino ka, ha? Ikaw ang pumatay sa... Diyos ko, anong klaseng halimaw yan? Abwak yan. Isang uri na aswang na nagkakatawang buhaya. Muntik ka na. Kung hindi lang ako nagawi dito, marahil pinagpipiestahan ka na ng aswang dito. Abwak? Totoong kasama sila nung isang aswang na nahuli namin nung nakaraan? Hindi, delikado. Kailangan ko silang abisuhan. Dahan-dahan. Nangihina ka pa't malaking sugat mo sa paa. Halika, hayaan mo akong tulungan kita. Lumayo ka nga, hindi kita kilala. Pinagdududahan mo yung taong nagligtas sa'yo? Hindi ka pala marunong magpasalamat. Hindi ko akalain na ganyan yung ugali ng mga babaylan. Hindi kasi ganyan yung ugali nyo sa libro na babasa ko at mga naririnig ko sa matatanda. Sino ka ba? Bagong mukha mo. Hindi ka taga rito. Tama ka. Isa lang akong normal na tao. Patawad kung nangahas akong tulungan ka. Hindi. Pasensya ka na sa inasal ko. Nadala lang ako ng takot at pangamba. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, ha. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Ali. Kung hindi mo mamasamain, maaari ko ba malaman yung pangalan mo? Ako si Mayumi. Kailangan ko nang makabalik sa tribo. Babalaan ko sila. Aray ko. Pasensya na, Mayumi, ha. Kailangan kitang buhatin eh. Hindi kita pwedeng pabayaan na pilitin mo ilakad yung paa mo. At ayan bumubulwak yung dugo sa tuwing pumipwersa ka. Maupo ka muna dito. Kailangan natin talian yung hita mo para hindi maubusan ng dugo. Malayo pa ba yung bahay niyo mula dito? Medyo matarik din ang daan paakyat dyan. Sigurado ka ba na kaya mo ko? Wala ka yatang bilib sa tulad ko eh. Dahil ba sa nagpakilala ako bilang normal na tao? Hindi ako naniniwalang isa kang normal na tao, Ali. Hindi magagawang patayin ng normal na taong napakalaking halimaw na yan sa tubig. Akala mo ba kayong mga babaylan lang yung may lakas ng katawan? Karamihan sa amin nakatira sa paan ng bundok. Mahusay sa pangangaso. Yung pagpatay ng abwak, mas mahirap pang manghuli ng baboy ramo kaysa dun eh. Paano mo nasabing aswang ang isang yan? Maalam din ba kayo tungkol sa mga nilalang ng dilim? Oo naman. Sikat ang kwento ng iba't ibang uri nila sa baryo namin. Nung bata pa ako, akala ko panakot lang sila sa amin. Hanggang sa makaengkwentro ako ng tiktik nung buntis yung nanay ko sa bunso namin. Tapos ngayon, yan naman. Ang akala ko hindi na sila nakakapanggulo sa mga tao. Hindi naman yung madalas. Siguradong takot din yung mga yan na magpakita sa mga tao. Alam kasi nilang walang awa namin silang papatayin eh. Napayuko ako noon. Pakiramdam ko na pahiya ako sa sarili ko. Ang buong akala ko kasi, maayos ang lagay nila at gaya namin ay payapa silang namumuhay. Bigla tuloy akong napatanong kung totoo nga bang balanse ang mundo. O gaya ko, may matitigas lang din talaga ang ulo sa mga lahi ng aswang. Ipinagkatiwala ko na lang kay Ali ang pagtatali sa hita ko. Pagkatapos, binuhat niya na ako habang ako naman ay nagtuturo ng tamang daan papunta sa aming komunidad. Doon nga ay inabutan ko pa rin si Lola Tala at si Lakan na nag-uusap. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Lola at pagkagulat sa mukha ni Lakan nang makita ang itsura ko. Ni hindi na nga nila napansin ang kasama ko at ang may buhat sa akin. Unang beses yon na nakita ko ang matinding pag-aalala sa mukha ni Lola Tala. Siya na din ang nag-asikaso sa akin at gumamot sa sugat ko. Diyos ko naman, Mayumi! Muntik nang magkalasog-lasog ang binti mo. Mabuti na lang at nakaligtas ka mula sa abwak. Kailangan ng matinding pag-iingat, Lakan. Ikaw na ang bahala. Balaan mo ang lahat. Lola, nakaligtas lang ho ako dahil kay Ali. Kahit anong laban ang gawin ko sa nilalang na yon, kung walang tumulong sa akin, marahil ay nagtagumpay na yun na patayin ako. Oo nga pala. Nasaan na ang binatang yon? Hindi ko pa siya napapasalamatan. Nagpaalam na ho kanina. Nainip yata eh. Nainip saan? Baka naman pinaalis mo, Lakan. Ano? Hindi Bakit ko naman paalisin yung tao eh? Tinutulungan ka nga kamo. Hindi ba? Mainipin lang talaga siya. At saka mukhang hindi siya taga rito. Naligaw lang siguro yon.
tao. Paano niya nagawang talunin ng abwak? Natural din sila mga ngaso, Lola. Kapareho lang natin silang mahusay din sa larangan na yun. Hindi nakakapagtakang matalo niya yung halimaw na yun. Malaki ang katawan niya at malakas siya. Hindi naman kalakihan. Tama lang. Matikas siya, Lakan. Tanggapin mo na lang kasi. Mag-ehersisyo ka rin at mga aso para maging kasing laki ng katawan mo yung kanya. Hindi ko na maharap yan. Sa dami ng kailangan kong turuan. O bakit? Bakit bang itsura ko? Ay nako, Lakan. Ngayon ka pa ba maiinggit sa katawan ng iba? May kakayahan ka na wala sila. At mas mahusay ka sa maraming pagkakataon. Tatandaan ko ho yan, Apo Tala. Ito lang namang apo nyo ang walang bilib sa kakayahan ko eh. Kung nandun ako, baka napatay ko din ang halimaw na yon. Sus, ayaw talaga magpatalo. Oo na. Pero paano ho ito, Lola? Kung kailan ako porsigido sa pagsasanay ng pisikal kong lakas, saka naman ako nagkaganito. Marami ka pang pwedeng gawin maliban doon. Mag-focus ka muna sa iyong mentalidad. Tuturuan kitang makatawid sa mundo ng mga diwata at anito. Makatutulong din ho ako, Lola. Lakan, nakalimutan mo na yata ang ipinag-uutos ko, no? Ay, oo nga pala. Pasensya na ho kayo. Sige ho, mauna na ako. Kakausapin ko ang punong lingkod upang maipakalat sa buong tribo ang balita tungkol sa mga abwak. Mas maiging sa mga magulang mo na lamang sabihin nang sa gayon ay maiwasan ang tensyon sa mga kabataan. Kailangan lang nilang mag-ingat ng husto. Masusunod ho, Apo. Kapag naiisip ko kung ilang araw akong nasa bahay lang para magpagaling, nanlalambot talaga ako. Yun na kasi yata ang magiging pinakamabagal at nakakabagot na mga araw sa buhay ko. 2 araw pa lang pero nakakapagtakang mas dumadalas ang pananaginip ko tungkol sa kakaibang lugar at mahiwagang mga kababaihan. Sa panaginip ko parang kilala ko sila. Kampante ako doon at normal ko silang kinakausap. May mga bagay akong ginagawa doon na sa tuwing magigising naman ako, hindi ko na maalala. Mayumi, kamusta? Pasensya ka na, pumunta ako dito Gusto ko lang malaman yung kalagayan mo. Nako, maraming salamat at binisita mo ako. Ito, parang hindi umiepekto yung gamot ni Lola. Iba kasi yata kapag sugat ng aswang. Sana magawin na rito yung mahusay na tagahigop ng kamandag. Gusto ko nang gumaling at makalakad ng maayos. Ganun ba? Ito nga pala. May dala akong pwedeng ipanlagay sa sugat mo. Medyo masakit lang yan pero kung gusto mong gumaling ka agad, tiisin mo lang. May pangontra yan sa aswang. Maraming salamat, Ali Saan ka nakakuha nito? Kailan din bang mga taong may gawa? Hindi. Galing nga mismo sa aswang, Mayumi. Ano? Sa aswang? Oo, sa aswang nga. Tsaka hindi naman lahat ng aswang masama. Sa katunayan nga niyan, may kaibigan akong mabuting aswang. Seryoso ka ba? Ba't naman kita bibiruin? Teka, may papakita ako sa'yo. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ngang labaha, baka magsugat. Ay! Diyos ko, mabagin. Bakit ka nagsugat? Alam ko kasi nagdududa ka eh. Akin na, lalagyan ko yung sugat ko. Kailangan mo ba talaga magsugat ng sarili mo para lang mawala ang pagdududa ko? Hindi mo naman ako masisisi. Sabi mo kasi sa aswang to galing. Kung sa aswang nga nagmula, marahil ay epektibo yan. Dahil alam nila kung paano ko kontrolin ang sarili nilang kamandag. O sige iho, nanonood ako. Lagyan mo ang sugat mo ng masiguro kong ligtas yan sa sariwang halaman at dugo. Nandyan pala kayo, Lola Tala. Mas mabuti nga ho na mapanood ninyo. Ito na, ipapahid ko na. Hindi yan kagat ng aswang. Pero sige, pagbibigyan ko. Alam na alam ko ho, Lola. O sige na, Mayumi. Ligtas ang gamot na yan at makakatulong pa sa'yo. Hayaan niyo ako maglagay sa sugat niya. Mayumi,
Ayos lang ba? Ha? Oo. Oo naman, sige. Salamat, Ali. Oo nga pala. Kanina umuungol ka na naman na po. Nakatawid ka ba ulit? Oo, Lola. Kaya lang, hindi ko pa rin maalala kung anong lugar na yon at bakit ang gaganda ng mga babae. Nakakainggit ang mga kabuuan nila. Nakakatawid saan? Sa ibang dimensyon, iho. Lugar yon na hindi nyo maiintindihang mga tao. Ganun ho ba? Totoo palang mga makapangyarihan kayo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang obligasyon, iho. Ganito ba talaga tong gamot na to, Ali? Makirot nga siya at mahapdi. Parang sinusunog ang laman ko. Tiisin mo lang yan, Mayumi. Yan kasi pumapatay na kamandag na galing sa ngipin ng abwak. Ilang araw lang naman yan. O di bale. Kapag tumawid ka naman hindi mo na din yan mararamdaman. Doon ay malakas ka at walang masakit. Nang oras na yon ay nalaman ko mula kay Lola na dimensyon yon kung saan matatagpuan ang mga diwata. Anito at ibang Diyos ng kalikasan. Namangha ako noon at nagtaka kung bakit sa panaginip ko sila napupuntahan at hindi kapag gising ako na siyang karaniwang ginagawa ng iba. Oo nga't walang kahirap-hirap para sa akin ang makipagkomunikasyon sa kanila. Pero hindi ko yun nagagawa kapag ginusto ko at pumikit lang ako na gaya ng nakasanayan sa tribo namin. Isa pang nagdudulot ng pagkalito sa akin ay walang epekto sa katawan ko ang ginagawa kong pagtawid. Samantalang yung iba, nanghihina at dumudugo ang ilong o tenga habang ginagawa yon. Kayo ho ang aking ina? Diwata ho kayo? Oo anak, ako si Diwata Amihan. Anak ka ng isang purong diwata. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ka nakakatawid ng ganong kabilis at walang epekto sa katawan mo? Hindi ko maintindihan. Kung puro kayong diwata, bakit ako nasa katawan ng tao? Saka, bakit ngayon ko lang kayo nakita rito? Patawad anak. May mga bagay na hindi pa nakatakdang ipagbigay alam lalo na sa'yo. Ang mahalaga, nandito ako ngayong kailangan mo ko. Gagabayan kita sa mga dapat mong gawin. Patawad kung napunta sa balikat mo ang mabigat na responsibilidad. At kung magagawa ko lang ibalik ang panahon, aayusin ko ang lahat. Hindi ko kayo maintindihan. Anong naipasang mabigat na responsibilidad? Anong hindi ko pwedeng malaman? Wala naman yung sinasabi sa akin si Lola Tala at ang ibang punong lingkod sa tribo. Sa tamang panahon, anak. Sa tamang panahon. Pero, huwag mo muna kayong umalis. Napakarami ko pa pong katanungan sa inyo. Sino ang aking ama? Nasaan ho siya? Mayumi, gumising ka na. Hindi, huwag muna kayong umalis. May naaalala ka ba sa napanaginipan mo, Apo? Nanay ko raw ho siya. Nanay? Anong sinabi mo? Amihan, yun ho ang pangalang pinakilala niya sa akin eh. Siya ho bang aking ina, Lola? Si Amihan, nagpakita siya sa'yo. Pero paano? Ang ibig kong sabihin may sinabi ba siya? Lola, may kailangan ho ba akong malaman sa pagkatao ko? Alam mong hindi makabubuti sa'yo ang pag-iisip ng kung ano-ano. At ito lang ang tatandaan mo, ha? Hindi mahalaga ang iyong pinanggalingan. Ang importante ay kung saan ka patutungo sa hinaharap. Isa kang mahusay na babaylan, Mayumi. At walang makapagbabago sa katotohanan yon. Pero, di ho ba karapatan ko ring malaman ang aking nakaraan, Lola? Pakiusap sabihin niyo sa akin. Pangako, hindi ho ito makaka-apekto sa akin. Gusto ko lang talagang malaman. Ay, ganito. Sa susunod na pagkikita ninyo ni Amihan, tanungin mo siya ulit. Ayokong sa akin ito unang manggagaling, Apo. Kailangan sa iyong ina mismo. Nang sa gayon lahat ng katanungang kasunod na mahahantad sa iyo,
tungkol sa nakaraan diretsahan niyang masasagot. Natahimik ako noon. Naiintindihan ko ang punto ni Lola Tala. Hindi na ako nangulit. Kilala ko kasi siya. Hindi ko siya mapipilit sa isang bagay. Minsan, kahit wala namang sapat na dahilan, hindi talaga siya ganun kadaling kumbinsihin. Noon pa kaya na may sapat na rason siya para tanggihan ako? Dahil sa nakilala kong ina, napadalas siyang pagtawid ko sa dimensyon nila. Minsan nga, sumusobra na ang oras ng tulog ko, pero bihira siyang magpakita sa akin. Sa tuwing nagpapanagpo naman kami, mabilis lang din ang nagiging pag-uusap namin, kaya halos wala ding nasasagot ng maayos sa mga tanong ko. 2 araw na akong halos puro tulog na lang. Nang sa sumunod na araw, napansin kong magaling na ang sugat ko. Nagtaka ako dahil bago ako natulog ng gabing yon, alam kong sariwa pa yon. Wala nang mababakas na sariwang laman doon. Pekas na lang ng pinagsugatan at wala na kahit konting sakit. Mukhang epektibo ngang di hamak ang gamot na bigay ni Ali kaysa sa mga gamot na gawa ko Maigi na lamang at meron tayo nito. Kung sakaling kailanganin sa hinaharap may magagamit tayo. Nakakapagtaka lang ho. Kagabi kasi bago ko matulog, sariwa pa talagang sugat At nailalakad mo na din ng maayos. Mabuti pa magpasalamat ka na lang dahil hindi ka na nahirapan ng husto. At tamang-tama yan. Sa susunod na linggo na pipiliin sa hanay ninyo ang haharap kay Kalihami. Husayan mo sa pag-eensayo. Hindi naman sa gusto kong may patunayan ka. Pero sana'y maunawaan mo ako, Mayumi. Apo kita at... Huwag ka mag-alala, Lola. Naiintindihan ko. Hindi kita bibiguin. Alam mo bang inalis ka na sa pagpipilian dahil sa lagay mo? Duda sila na kakayanin mong gumaling ng husto hanggang sa araw ng pagpili. Isang milagro talaga ang nangyaring ito. Marahil iniadya na din ng mga Diyos na gumaling ka dahil malakas ang kutob ko na ikaw ang mapipili. Kailan ho ba nagkamali ang kutob niyo, Lola? Mahal na Tala! Mahal na Tala! O, Dako, ano tinakasan ka na naman ng kulay sa muka? May nangyari ba? Yung mga kabataan nagsasanay sa putek. Inatake sila na abwak! Ano ka mo? Hindi ba't sinabi ko na magdoble ingat kayo? Anong nangyari sa mga patibong na nilagay ninyo sa ilalim ng lupa? Sa palagay ko, nandun na sa putikan yung halimaw bago pa kami nakapagpakabit ng patibong. Mahal na Tala, patawarin niyo kami. Sa pagkukulang ko ito dapat sinuri ko muna yung kabuuan ng lugar. Dapat akong parusahan. Ay, nako. Kumusta ang mga kabataan? 3 ho yun na sugatan. Isang maluba. Ang ilan ay takot nang bumalik at ayaw na magsanay. Kailangan na nating umaksyon. Magpatawag ka ng pagpupulo ngayon din. At mamayang gabi, susugpuin ang mga halimaw. Hanggat hindi nagagalugad ang bawat sulok ng ating teritoryo, walang hihinto. Hindi yata titigil ang Supremo sa panggugulo, Lola. Bakit hindi natin siya harapin? Hindi yun ganun kadali, Apo. Iniingatan natin ang kalagayan ng mga normal na tao. At tuso si Kalihami. Gagamitin niya ang kahinaan natin para lamang mapabagsak tayo. Kung gayon ho, anong plano niyong gawin, Lola? Hihintayin natin ang paglusob niya at ang kanyang batalyon kung totoo mang meron. At sa gayong paraan makokontrol natin sa ating teritoryo ang pinsala. Malungkot akong napabuntong hininga. Kitang-kita ko ang pagkabahala at galit sa mga mata ni Lola. At kahit matanda na, hindi naman ako nag-aalala na hindi niya kakayaning sumabak sa mga labanan. Mapapisikalan man yan o labanan ng isip. Natural na may lakas siya at talino. Bukod pa doon, kalmado din siya. Hindi siya tataguri ang mataas at pinakamatandang babaylan na inirerespeto ng lahat kung hindi siya karapat-dapat.
Oh, sasama ka? Pero, hindi ka pa bihasa sa pisikal na pakikipaglaban, Mayumi. Baka mapano ka doon. Hindi ako mapapano doon, Lakan. Kaya ko, maniwala ka. Pero... Basta huwag ka lang maingay kay Lola. Hindi kasi talaga siya pumayag kaninang kinukumbinsi ko siya eh. Ay, ano ka ba naman, Mayumi? Gusto mo din ba ako mapahamak? Hindi ko pwedeng hayaan ka lang. Baka mapalayas ako ng tribo nang wala sa oras kapag may nangyari sa'yo. Sige na naman. Gusto ko lang makatulong. Kung may mangyayari man sa akin, ako mismo magsasabi kay Lola na kasalanan ko to. Bigyan mo na ako ng baluti. Sige na. Bakit ba ang kulit mo, Mayumi? Sige, kung ayaw mo akong bigyan, pupunta na lang ako ng walang proteksyon sa katawan. Ano ba yan? Nakakainis naman maging ako eh. Bukas sa bukas magpapalipat ako ng trabaho. Doon ako sa hindi mo ako masusundan at kukulitin. Talaga? Gagawin mo yon? Kaya mo? Aba, oo naman, no? Kaysa naman, lagi akong nalalagay sa alangan dahil sa'yo. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Che, lumayo ka nga sa akin. Kinikilabutan ako sa'yo eh. O yan, bago magsimula, sasabihin ko kay Apo na pinilit mo ako. Sige, mauna na lang ako sa inyo mamaya. Alam mo, bilib na talaga ako sa'yo eh. Hindi ka daw uubusan ng rason para mang-inis, no? Malakas ka na naman ba? Nakakabagot naman kung parehas lang tayong seryoso dito tapos magtititigan lang tayo. Oo na, sige na. Teka, alis ka na? Sabi mo naiinis ka na sa akin. Aalis na ako. Nakuha ko naman ang kailangan ko. Magsasanay na lang muna ako. Ay, tignan mo nga yung ugali mo. Kailangan mo lang talaga ako kapag may kailangan ka eh. Ganun naman talaga. Ano bang gagawin ko dito kung wala naman akong kailangan sa'yo? Ay, sige na, iwanan mo na ako. Magsanay ka na at galingan mo. Siguraduhin mong hindi ka na maiisa ng mga buwak. Ay, teka nga muna. Hindi kaya... Oo na, nakuha mo na rin ang punto ko. Bilib na ako sa'yo, Lakan. Ay, nakakatakot ka pa ng maisahan. Naghihiganti ka. Aba, syempre naman. Ang utang dapat binabayaran. Sige na, paalam. Tumakbo na ako noon papunta sa kakahuyan, kung saan magsisimula mamaya ang paggalugad ng matatandang babaylan at mga tagapamayapa sa buong teritoryo. Hindi totoong may plano akong magsanay. Hindi ko nga alam ang unang hakbang. Ang ginawa ko ay ginaya ko na lang ang mga napapanood ko nung ginagawa ng mga nagsasanay. Matapos magpaalam sa malaking puno, gamit ang kanang paa ay sinipa ko ang katawan nun para lang mapaigik at mapatalon dahil sa kirot na bigla na lang gumapang sa mga paa ko. Aray ko po. Ang sakit naman pala nun. Buisit, bakit dun sa napapanood ko parang wala lang sa kanila? Nababalatan nga minsan yung puno eh. Hindi tunay na puno yun? O baka naman matigas talaga tong napili ko? Hindi ka lang nakahanda kaya masakit. Ali? Ikaw pala yan. Teka, hindi ka na ba bumababa sa komunidad niyo? Bumababa pa naman ako. Pero mas masaya ako dito eh. Tahimik lang. Yun lang yung kailangan ko ngayon. Katahimikan. Ganun? Nagpapalakas ka ba ng spiritual mo? Ha? Oo. Parang ganun na nga. Alam mo, makakabuti sa'yo yan. Sige pala, lilipat na lang ako ng pwesto. Ha? Bakit naman? Di ba sabi mo kailangan mo ng katahimikan? Oo. Pero okay lang naman na... May ingay ako, Ali. Baka makastorbo lang ako sa pagninilay mo. Tapos naman na ako. Ang totoo nga, medyo nababagot na ako kanina bago kita nakita. Talaga? Gusto mo akong kausap? Oo naman. Pero pwede din kitang turuan ng tamang pagsipa kung okay lang sa'yo. Talaga? Oo nga. Narinig ko kasing hahalugugin ninyo yung buong teritoryo para puksain yung abwak, di ba? Masaya akong maturuan ka kung sakali. San mo naman narinig yan? Limitado lang ang nakakaalam ng gagawin mamaya. Wala ngang alam ang iba naming katribo. Malapit ka ba sa mga matatandang babaylan? O may kilala ka sa mga tagapamayapa? Basta. Alam ko lang. Kilala ko kasi yung pinakamatanda at pinakamakapangyarihang babaylan. Gayun din yung makulit niyang apo.
Oo nga no. Ikaw sige nga, turuan mo ako makipaglaban. Tingnan natin kung pwede kang mapasama sa mga guro namin dito. Kapag pwede, ikaw na mismo magsabi sa kanila. Gusto ko si Lola Tala talaga yung magtalaga sa akin balang araw. Aba, masyadong mataas ang pangarap mo, kaibigan. Pero sige, galingan mo lang at hindi ka naman mabibigo. Hindi ko alam pero sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang excitement. Lalo na nang hindi ko inasahang magtatanggal siya ng pang-itaas niyang kasuotan. Nahigit ko talaga ang paghinga ko noon. Pero nang tumalikod siya sa akin, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Yung pagkamangha ko kasi, agad na palitan ng kuryosidad at awa. Puno ng mahahabang peklat ang likod niya. May peklat din doon ng marahil ay malalim na sugat at paso. Okay ka lang, Ali? Ha? Oo naman. Di ka ba komportable na wala ako sa plot? Pwede ko naman ibalik Mainit lang kasi. Hindi yun. Kung gayon, magsimula na tayo. Oo, sige. Sayang ang oras. Hindi talaga ako komportable. Ang hirap mag-focus lalo na sa tuwing pupwesto siya sa likuran ko. At hahawakan pa ang bewang at binti ko para ituro ang tamang pagsipa. Hindi ko alam noon kung bakit sa tuwing magdidikit ang mga balat namin, bigla na lang ding lalakas ang tibok ng puso ko. Uy, Mayumi, nanginginig ka yata. Okay ka lang ba? Oo naman, pahinga lang sigurong kailangan ko. Ganun ba? Sigurado ka? Nasaktan ka ba sa huling ginawa natin? Hindi, okay lang talaga ako. O sige, pahinga ka muna dyan. Kukuha lang ako ng tubig na mainom natin sa batis. Sige, salamat Ano bang nangyayari? Bakit ganito? Nakakainis. May problema na yata ang puso ko. Mamaya itatanong ko na lang kay Lola. Ang hirap huminga. Hindi naman ako napagod pero hinihingal ako. Masama na to. Oh, itong tubig mo. Tama-tama to kasi malamig yung tubig galing sa bukal. O ano, gusto mo pa bang mag-ensayo pagkatapos? Pwede bang pahinga na lang? Kasi... Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ayos lang yun. Nararamdaman ko din na hindi ka masyadong komportable. Hayaan mo sa susunod. Manipis na damit yung isusuot ko para hindi ko nahuhubarin. Nako, hindi naman dahil doon. Siguro wala lang ako sa sarili ko ngayon. Pasensya ka na. Pero magaling kang magturo. Tingnan mo, makukuha ko rin agad yan. Nasa isip ko lang naman lahat ng turo mo. Alam kong magaling ka, Mayumi. Tsaka may naalala pala ako. Di ba kaya magiganti si Kalihami? Yun ay dahil sa ninakaw na mutya sa kanya? Oo. Sabi din ni Lola, yun naman ang dahilan kung bakit siya susugod sa amin Para hanapin yun at maibalik ang buong lakas niya at kapangyarihan. Alam mo ba kung nasaan yun? Naku, walang ibang nakakaalam kung nasaan yun, Ali. Ang alam ko lang doon, selyado siya ng matibay at malakas na orasyon galing pa sa mga sinaunang diwata. Nakakulong ang mutya ni Kalihami sa isang agimat. Bakit mo nga pala naitanong? Wala naman. Akala ko kasi hindi totoo yung kwento-kwento tungkol doon. Siyempre, para sa aming mga tao, ang paniniwala sa aming kapangyarihan parang panloloko din yon sa aming sarili. Kaya nga Ako man hindi pa nakikita ang agimat na yun. May parte din nun sa akin ang ayaw maniwala hanggang sa eto na, dumating ng oras ng panunubos ng Supremo. Tama ka. Gumising na siya at magigante. O paano? Mauna muna ako Okay ka lang ba dito? Hapon na kasi. May kailangan lang ako asikasuhin. Walang problema. Salamat sa pagtuturo mo Kapag humusay ako, utang ko yun sa'yo. Tumawa lang siya at tumango na din bago tumayo at naglakad palayo. Ako naman, nakangiting hinabol siya ng tingin. Nang medyo malayo na siya ay muli kong tiningnan yung punong pinag-eensayuhan namin kanina.
Mariin akong pumikit at pagkatapos ay dahan-dahang lumapit doon. Pinuno ko ng hangin ang dibdib sa kayon marahas na ibinuga. Kasabay nun ay ang pag-igkas ng mga paa ko at ang piping pagtama nun sa katawan ng malaking puno. Hindi ko na naalis ang diretso kung paano naiwan sa ere. Seryoso ang mukha ko nun. Pero kalaunan, parang bumalik ako sa wisyo at nakita kong tumba na ang puno ay saka palang unti-unting lumaki ang pagkakanganga ko. Manghang-mangha ako habang nanlalaki ang mga mata. Saka ko naramdaman ang muling paglapit ni Ali sa akin. Nagpaikot-ikot pa siya nun sa kabilang parte ng puno at tila hinahanap ang tinamaan ng paa ko. Tulad ko ay halos malaglag din ang panga niya habang hindi makapaniwala sa nangyari. Teka, paano mo nagawa yan, Mayumi? Puro yung puno Ayan hindi naman ampaw to Nakakabilib. Paano ginawa mo? Hindi ko rin alam eh. Nag-focus lang naman ako gaya ng sabi mo. Nagulat nga ako, nakatumba na siya. Baka hindi ako ang may gawa. Hindi ikaw? Wala namang ibang tao dito maliban sa'yo Saka yung paa. Sa'yo yun Kaya nga paano ko ba ipapaliwanag? Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Hayaan mo na. Baka nasobrahan ka sa konsentrasyon at hindi mo na kontrol yung lakas mo. Paano ba yan? Utang ko sa'yo yun. Oo na. Bayaran mo na lang sa susunod. Teka muna. Magkaliwanagan na tayo ngayon pa lang. Ano ibabayad ko? Huwag ka mag-alala. Alam kong kayang-kaya mo ibigay yon. Teka muna. Ingat ka dyan Kita na lang tayo sa susunod. Nakagat ko na lang ang pang-ibabang labi at pinagmasdan siya papalayo. Nang tuluyan na siyang mawala sa paningin ko, yung punong nabuwal naman ang tiningnan ko. Marahas akong napabuntong hininga at nilapitan yon. Hinaplos bago taimtim na pumikit at humingi ng tawad. Hanggang sa matapos na ako ay naroon pa rin ako at takang-taka na nakatitig pa din sa puno. Sinusubukan kong isipa ulit yung paa ko ng isang may kalakihang bato ang makita ko. Kakaiba ang kulay nun. Kulay puti na batik-batik. Bumuelo ako at nang matansya ang layo. Saka ko yun sinipa. Ang inaasahan ko ay babagsak lang yun sa kung saan ko matatanaw. Pero napanganga naman ako nang lumipad yun ng napakalayo sa ere at bumagsak sa kung saan. Lagot! Grabe ka naman ate, ang galing-galing mo. Sa dami ng pinanood ko dito, ikaw lang yung bukod tanging mahusay sa lahat. Sino ka? Teka, hindi pa kita nakita ni minsan dito Huwag mong sabihin tulad ka ni Ali na taga paanan ng bundok at naligaw lang dito. Nako, malayong-malayo ako sa katauhan ni Ali ate. At huwag kang mag-alala, hindi naman ako masamang bata Lagi akong nandito nanonood ng mga nagsasanay. Pinapanood ko kung paano mamuhay yung tribo nyo. Ganon? Buti hindi namumuti ang mata mo dyan kung yun lang ang ginagawa mo. Anong pangalan mo? Ako si Bana. Bana. Parang pamilyar ka sa akin Hindi ko na maalala. Tagasan ka, Bana? Huwag mong sabihin wala ka ring inuuwian. Hindi ko naman kailangan ng uuwian, ate. Aba, anong hindi? Sa liit mong yan? Kailangan mo ng tahanan na poprotekta sa'yo Babae ka pa naman. Maalalahanin ka pala? Akala ko, puro lang laro ang alam mong gawin Teka nga muna, sino ka ba talaga? Bakit alam mo? Nasabi ko na po, ate. At lagi ako nanonood sa inyo. O sige na, iwanan na kita dyan. Maglalaro pa ako sa babae. Gaya ng pag-alis ni Ali, pinanood ko din ang pag-alis ng bata. Pero parang nanlalabo ang paningin ko habang lumalayo siya. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko. At saka ko napagtanto, malinaw naman ang paligid. Yung bata lang talaga ang lumalabo. Naaaninag kong sumasayaw-sayaw pa siya habang unti-unting naglalaho sa paningin ko. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala.
Napailing na lang ako at napakibit-balikat. Gustuhin ko mang paglaanan ng panahon para isipin kung bakit ganon. Hindi ko na ginawa. Sayang lang kasi sa oras. Pagkatapos, wala naman akong makukuhang matinong sagot. Hindi ka dapat naririto, Mayumi. Hindi ka pabihasa. Lola, hindi ako bababa dito sa puno, pangako! Magbabantay ako mula rito! Matigas talaga ang ulo mong bata ka. Mamaya tayo magtutuo sa bahay. Ayun, Lola! May umaalon banda sa likuran niyo! Tumataka siya papuntang timog! Habulin niyo, bilis! Narinig ko siya at kumilos na kayo ng mabilis. Ilatag ang mga alay. Meron din dito sa harapan! Pasugod naman ho siya sa inyo! Mag-iingat kayo, Lola! Magsihanda kayo. Maaari kayong hilahin ang mga yampay-lalim. Huwag kayong aalis sa loob ng bilog. At nagkamali siya ng rutang tinahak niya. Mula sa itaas ay kitang-kita ko kung paanong parang nauntog ang gumagapang na nilalang sa ilalim ng lupa. Yun ay nang maabot niya ang nakapabilog na buo-buong asin kina Lola at sa ibang matandang kasama niya. Sa palagay ko ay yun ang plano nila. Ang lansihin ng mga abwak sa gawing yon at doon tatapusin. Nang umahon ng nasabing halimaw mula sa lupa, agad itong pinagpapana at sibat ng mga nasa likuran ni Lola. May kasamang apoy ang hinahagis nila sa halimaw na agad namang kumalat sa katawan nito hanggang sa tuluyan itong maabo. Ang akala ko pagkatapos nun ay aalis na sila. Pero hindi. Ang nangyari ay may ikinalat silang likido sa loob ng bilog. Pagkatapos, pinaikutan nila yon habang nakatalikod sila sa isa't isa. Nang humangin ay umabot pa sa ilong ko ang napakabahong amoy. Malansa yon at amoy dugong nabubulok. Hindi ko alam kung anong nangyari sa una nilang plano. Pero kung ano man ang ginawa nila ng gabing yon, masasabi kong epektibo dahil mula sa taas. Kitang-kita ko kung paano dumagsa ang mga alon na papalapit sa kanila. Bawat dako ay may dumarating. Ang iba ay doble-doble pa. Bigla akong kinabahan para sa kaligtasan nilang lahat. Hindi! Lola, ang dami! Napakarami ng paparating! Hindi niyo kakayanin! Manahimik ka na lang dyan, Mayumi. At huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang nang hindi mo pinag-iisipan. Hindi! Hindi ako pwedeng manood lang dito, Lola! Ay, Diyos ko, Mayumi! Magtigil ka! Pumirme ka nga dyan! Pakiusap! Para sana't binigyan mo ako ng balutilakan. Hindi ko kayo papanooring kainin lang ng mga lintik na buhayang yan. Ano bang napag-usapan natin, Mayumi? Gusto mo ba talagang maparusahan? Patawad po, Lola. Pero kung ano man ang mangyari, ako ho ang may gusto nito. Wala ho kayong dapat nasisihin. Lalong huwag niyo po sanang parusahan sila kan. Nakulitan lang po siya sa akin. Mula sa sanga, inabangan ko ang paparating na alon ng lupa. Pumikit ako, nag-focus sa katahimikan at binaliwala ang pagsaway ni Nalakan at Lola. May narinig akong tinig na nagpalakas ng loob ko. At pagdilat ko, ngumisi ako at tumalon. Sa pagbagsak ko ay naalog ang lupa at napipi ang halimaw sa ilalim. Mabilis akong tumalon muli. Sinalubong ang mga paparating na abwak at natapos silang lahat bago makarating sa bilog ni na Lola. Tahimik ang lahat, tulala at nakatitig sa akin. Si Lakan ay nakanganga at si Daku ay tila hindi makapaniwala. Ngingisi pa sana ako nang maramdaman kong may magaspang na kamay na bigla akong hinawakan sa bewang at ibinato ng malayo. Pagbagsak ko, kumirot ang likod ko at hirap akong makahinga. Habang sinusubukan kong tumayo, ay nakita kong sinunggaba ng dambuhalang halimaw ang mga kasama ko at walang awang isinubo ang iba. Ang halimaw ay nakatayo sa dalawang paa. Tulad ng tao ngunit may wangis ng buwaya. Bago tuluyang mawalan ng malay, nakita ko si Ali na dumating. Matapang na sumaklolo sa grupo nila Lola. Lola Tana, Daku,
Lakana! Nasaan ako? Lola! Lola, nasaan po kayo? Pero bumabalik lang ang boses ko sa akin. Walang katugon na sagot. Wala rin akong ibang marinig kung hindi sariling tibok ng puso ko. Kahit nanghihina pa ay pilit kong iginala ang paningin sa paligid. Malamlam ang liwanag at hindi rin kaaya-aya ang amoy na nanunuot sa ilong ko. Nagpasya akong maglakad at maghanap ng mas maliwanag na lugar. At hindi ko mapagtanto kung anong lugar ang kinaroroonan ko dahil sa dilim. O ano? Nagawa ko ni mission ko. Kaya pakulan mo na yung pamilya ko. Wala silang kinalaman dito sa paghihiganti mo, Supremo! Napakalaki mong tanga-ali. Bakit ganyan na lang ang pag-aalala mo sa mga inutil na mortal na yan, ha? Ibibigay ko sa iyo ang pwesto sa kanan ko. Basta't isuko mo ang mga taong yan sa akin. Hindi mangyayari yung nais mo, Kalihami. Tumupad ka sa usapan natin. Dinala ko sa iyo kahinaan ng matandang yon. Ngayon, gawin mo yung party mo. Ibalik mo sila sa akin ngayon din. Sinong nagsabi sa iyo na tumutupad ako sa usapan? Ako ang iyong prinsipe. Dapat lang na paglingkuran ninyo ako. At ikaw, Wally, tumalikod ka sa iyong prinsipe at nagsilbi sa mga walang kwentang nilalang na nabubuhay sa mundong ito. Kaya tanggapin mo ang kaparusahan. Teka, hindi ko maintindihan. Ano pa bang gusto mo? Wala akong panahon para makipaglaro sa'yo. Nandiyan na yung babae. Ikaw nang bahala kung paano mo siya magagamit para talunin yung babaylan na yon. Basta't ibalik mo lang yung pamilya ko at hindi na ako mangingialam sa plano mo. Hinay-hinay lang, Ali. May tamang oras para sa pagsasama-sama ninyong lahat. Sa ngayon, gusto kong dalhin mo sa akin ang babaeng yun. Gusto ko siyang makaharap. Wala akong susundin ni isa sa mga utos mo kung hindi mo ipapakita yung Isang utos ko lang at pakakawalan sa kulungan ng pamilya mo ang mga alaga kong sigbin. Hayop ka, Kalihami! Anak ka talaga ng demonyo! Oo nga pala. Kakaiba ang mga yun, Ali. Sa sobrang kagutuman nila, hindi lang patay ang kinakain nila ngayon. Ultimo buhay na tao ay nilalantakan nila. Walang sino man sa lugar na to ang mag-uutos sa akin. Hindi ikaw, Ali. Hindi sila. Kaya sumunod ka hanggat nakakapag-isip pa ako ng tama. Wala ka na sa katinuan. Hindi ka na naman laban ng Bata Supremo. Kapag nabaliktad ang mundo natin dalawa, ipapatikim ko sa'yo lahat ng ipinagkait mo sa akin! Huwag kang mangarap ng gising. Isa ka lang namang alipin na sunod-sunuran sa akin. Ngayon, kuhanin mo na ang babae at paluhurin sa harap ko. Nang magsimulang maglakad si Ali, nataranta naman ako kung saan ba dapat magtago. Walang ibang tataguan doon dahil isang diretsyong daan yon sa ilalim ng lupa. At gaya ng inaasahan ko, kahit anong bilis ng lakad ko ay nakita pa rin ako ni Ali. Mabuti na lang, siya lang ang mag-isang naghahanap nun sa akin. Binilisan ko pa ang takbo pero mas mabilis siya dahil masakit talaga ang katawan ko. Hanggang sa naabutan niya na nga ako. Pilit akong pumalag at nanlaban. Pero wala yung silbi sa lakas niya. Mabilis niya lang akong nabuhat noon. Takot na takot ako kaya panay ang palag ko. Kaya lang, wala pa talaga akong lakas lalo na sa bandang likuran at mga braso. Wala akong magawa nun kung hindi ang isubsob na lang sa katawan niya ang ulo ko. At doon ay umiyak ng umiyak. Huwag mo akong dalhin sa kanya, Ali. Pakiusap. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Ano to ginagawa mo? Bakit ka nagpanggap? Pero wala na akong pagpipilian. Papatayin niya yung pamilya ko. Patawad, Mayumi. Baka nga patayin ng pamilya mo at ginagamit niya lang para mapasunod ka. Hindi mo ba naisip yon, ha? Manahimik ka. Imposible ang mga sinasabi mo. Magkikita kami pagkatapos kung sundin ang lahat ng utos niya. Hindi niya pwedeng pakilaman yung pamilya ko, Mayumi. Hindi! Sinasabi ko lang sa iyo kung anong nararamdaman ko. Maging matatag ka. Nang tingnan niya ako ay alam ko na. Kakampi ko si Ali anuman ang mangyari.
Kumapit ako ng matindi sa damit niya at hinayaan siyang bitbitin ako hanggang sa harap ng nakakatakot na nilalang. Aswang na aswang ang kabuuan ni Kalihami. Brown na brown ang naglalangis na balat niya. Luwa ang malalaking mga mata at hindi na maisara ang bibig dahil sa malalaki at matutulis na ngipin. Bukod pa doon, matulis din ang tenga niya at may sungay siya sa ulo na parang sa kambing. Yun nakaikot na dahil sa sobrang haba. Sa kabuuan ay mukha siyang aswang na demonyo. Walang usapang namagitan sa amin sa loob ng medyo matagal na sandali. Ni hindi ako natakot sa kanya kahit nang ilapit niya ang mukha sa akin. Maliwanag sa harapan ng tila trono ng nilalang na may mga presensya akong nararamdaman sa paligid. Pero hindi ko sila nakikita at doon ako nababahala. May takot talaga ako sa kalaban na hindi ko naman nakikita. Hindi ko kasi alam kung kailan sila aatake at kung paano ako iiwas. Aba, tunay ka nga matapang na babae. Ikaw daw ang pumatay sa mga alaga kong abwak nang nag-iisa. Sabihin mo nga sa akin, paano ka nagkaroon ng ganong klaseng lakas? Bakit? Akala mo ba ikaw lang pinakamalakas sa lahat? Kung noon nagawa ka nilang patahimikin, pues ngayon mananahimik ka ulit at sisiguruhin kong mas matagal na panahon ka nang hindi makakabangon sa hihigaan mo. Pwede ba? Lumayo ko nga kapag tatawa ka. Akala mo nakakatuwa. Lintik naman yung baho ng hininga mo. Hindi ako sa takot mamamatay kundi sa amoy ng hininga mo. Aba, huwag ka masyadong maangas. Hindi pa pinapanganak ang mortal na tatalo sa akin. Di wala nga makapuksa sa akin. Ultimo kapangyarihan ko, pilit na itinatago sa akin dahil sa takot ng mga tao. Ibig sabihin, mga hangal kayo. Hindi kayo lumalaban ng patas. Ikaw ang hangal. Hindi ka makatayo sa upuan mo. Dinaig mo pang baldado. Bagay nga sa'yo maging prinsipe. Pero sana, hindi ka na nagkaroon ng mga paa kasi hindi ka naman tumatayo sa upuan. Magsitigil kayo. Matapang ka talaga, bata. Tignan natin ang tapang mo. Kapag umiyak at naglulumuhod na sa harapan ko, ang magaling mong lola. Mamimili lang naman siya. Kaligtasan mo o kaligtasan ng mutya sa kamay niya. Tanga ka talaga, Kalihami. O kaya pwede din naman kitang bugbugin sa harapan niya. Teka, bakit? Ali! Sino ang babaeng to? Si Mayumi yan. Inuti, ang tinatanong ko, anong uri ng nilalang ang babaeng to? Taong babaylan. Alam mo naman yun, di ba? Hindi siya basta tao. Ano? Ialis mo sa harapan ko ang nilalang na yan habang nag-iisip ako ng gagawin ko sa kanya. Bilisan mo! Nang muling mapunta sa harapan ko si Ali, kunot noon niya akong tinitigan habang pinagmamasdan mula ulo hanggang paa. Nanliliit din ang mga mata niya, pero nang nagkatitigan kami sa mga mata, ayun na naman yung kakaibang kaba sa dibdib ko. At nang muli niya akong buhatin palayo sa bulwagan na yon, mas naramdaman ko pa ang init ng katawan niya. Parang may dala yung kung anong mahika na nagpakalma sa akin. Pero pagpikit ko, muli kong naalala kung ano talaga siya. Kung paano niya kami niloko. Muli akong napadilat. Agad na kumilos ang katawan ko para pumiglas na ikinagulat niya naman. Kailangan ko nang makauwi, Ali. Kung ano man itong ginagawa mo, itigil mo na. Pero, kailangan kita, Mayumi. Nag-aalala ang Lola Tala, hindi mo ba naisip yun? Wala kang dapat ipag-alala, Mayumi. Planado ang lahat. Pero isa kang alagad ni Kalihami. Paano ako maniniwala sa'yo? Hindi ko rin alam. Pero isa lang yung sinisiguro ko sa'yo. Oras na mabawi ko yung pamilya ko. Isa ako sa tatapos sa kanya. At gusto mong maniwala ako na pinadala ako ni Lola dito para sa plano nyo? Ganun ba? Hindi. Ito lang yung pinakamabisang paraan. Nagplano kayo nang hindi ko alam pagkatapos ako din ang ipapain ninyo? Mayumi, gusto ko lang
Lawakan mo yung pangunawa mo. Lawakan at intindihin ang pagiging makasarili mo. Wala akong alam sa lahat ng mga kilos ninyo. Manghuhula na lang ako palagi kapag nasa sitwasyon ako. Patawarin mo ko. Pangako, hindi kita pababayaan dito. Hindi kita kailangan, Ali. At huwag ka ring umasa na iintindihin ko mga ginawa ninyo. Halika, hayaan mong kargahin kita. Mahina pa yung katawan mo at... Anong lugar to? Naamoy nila yung inubo mong dugo kaya sila nagwawala. Ginugutom sila ni Kalihami para sa nalalapit na pagsugod sa inyong tribo. Kailan yun? Sa susunod na pagbilog ng buwan. Kailangan ko makaalis dito. Mayumi, ipagkatiwala mo sa kanila yung lahat. Si Kalihami yung kailangan mo harapin dahil ikaw yung pinili ng matandang babaylan para tumapos sa kanya. Ano? Pero hindi pa nagaganap ang ritual ng pagpili. Paano mo nasabi yan? Yung gabing pinatay mo lahat ng mga abwak. Noon din ay nagdesisyon silang ikaw yung nararapat at pinili ng mga diwata. Kasama sa misyon kong pumarito ng hinang-hina ako at harapin ang halimaw na yon. Wala nang oras, Mayumi. Kung hayaan mo ko, tutulungan kita makabawi ng lakas. Kung ganun, kailangan kong makabawi at kailangan ko lumakas agad. Bakit ngayon mo lang sinabi? Galit ka pa kasi kanina eh. Sa tingin ko, hindi mo maunawaan kung sarili mo lang ipapakinggan mo. At ngayon kalmado ka na. Gawin na natin yung nararapat. Oh, nandito na tayo. Hinayaan ko si Ali na tulungan ako. Pinaupo niya lang ako noon, habang siya naman ay pumunta sa likuran ko. Nagpaalam kung maaaring itaas ang damit ko na ginawa ko naman. Hinubad ko na nga ng tuluyan para walang abala sa kung anumang panggagamot ang nais niyang gawin. Narinig ko pa siyang tumighim. Lumalim din ang paghinga niya at sandaling natahimik. Oh, may kirot ka mararamdaman ha. Kasi aayusin ko yung buto sa likuran mo. Kayanin mo. Pipilitin ko kaagad na matapos to. Sige lang, gawin mong dapat. Maya-maya pa ay may naramdaman akong diin sa likuran ko. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko na nagagawa nung pagalawin ang mga buto sa gitnang bahagi ng likuran ko. Kasunod nun ay yung matinding pagkirot. Nahinto din ang paghinga ko dahil sa matinding sakit. Yun na yata ang pinakamasakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Akala ko, tapos na nang umabot na ang diin sa balakang ko. Pero isang malakas na puwersa naman ang parang kumalabog sa likod ko. Kasunod nun ay ang paglabas ng itim na dugo sa bibig ko. May kasama pa yon na buo-buo. Hindi ko kinaya at muli akong nawala ng malay tao. Nanaginip ako noon at nasaksihan ko ang nangyayari sa aming tribo. Iligtas sa mga bata't matatanda! Napakarami ng patay! Ilikas yung mga natitira pa! Tuso ang mga halimaw na yon! Sumugod na ganito panahon! Nailikas na ang mga buntis at may sanggol. Pero ang mga kabataang piniling lumaban sa mga alaga ni Kalihami, karamihan sa kanila ay hindi na kinaya. Habang may ilang nananatiling buhay. Pero malubhang tinamong pinsala. Kailangan ko ng mas marami pang tulong para mailigtas sa mga buhay pa. Teka, ano nangyari? Nasaan yung mahiwagang tungkod? Si Ali. Siya lang naman ang nakakaalam kung saan nakatago yun at kung anong meron doon. Isa lang ang ibig sabihin nito. Patay na si Mayumi at tinaridor tayo ni Ali! Hindi. Isa nga yung dilubyo. Bakit ipinakita niyo sa akin yun? Diyos ko, huwag niyong pabayaan ang tribo ko. Gabayan niyo po sila pakiusap. Iligtas niyo silang lahat. Nang bumalik na ako sa wisyo ay napansin kong wala nang masakit sa akin. Pero nasa paligid ng kulungan ko ang malalaking asong naglalaway. Hindi lang sila makapasok sa naroong harang. Patitibay na kahoy kasi yon. Pero may isa sa mga ito ang nakagawa ng paraan. Ninat-ngat niya ang kahoy. Hindi niya alintana kung matigas yon. Hindi siya tumigil habang ang mga mata ay pokus na pokus sa akin.
Literal na gusto nila akong lapain ng buhay. Tuluyan ang nakagawa ng butas ang malaking aso. Nagkasya ang ulo niya doon pero hindi ang katawan. Kinakabahan ako pero alam ko naman na walang idudulot na mabuti yun sa akin. Naalala ko kung paano kami magsanay ng mga aso sa tribo. Dapat kami ang dominante at kami ang nasusunod. Doon ako humugot ng lakas ng loob. Tumayo ako at nilapitan ng mga aso. Hindi ko inaalis ang mga mata ko sa mga mata nilang nanlilisik. Hindi ako nagpakita ng takot. Sa halip ay ginaya ko sila sa pag-angil. Nung una, mahina lang ang boses ko. Hanggang sa mas lumakas na ang boses ko sa kanila. Nung una, ang akala ko ay epektibo lang ang ginagawa ko. Napayuko ko sila at napatahimik sa pag-angil. Ang hindi ko alam, may mas malalim pa palang dahilan ang lahat. Saan mo ako dadalhin? Bitiwan mo ako! Kaya ko maglakad mag-isa! Isang araw na ultimatum. Yan lang ang kaya kong ibigay. Tuso ka, Kalihami. Tanga lang ang maniniwala sa'yo. At kapag nalaman kong wala kang silbi, ipapalapa kita sa mga gutom na aso. Wala na silang aabutan dito, kundi mga buto mong dinidilaan ng mga alaga ko. Oh, anong iningisi-ngisi mo? Natatawa ako sa naiisip ko. Bawal bang umisi? Ngumisi ka hanggat gusto mo. Sulitin mo, dahil baka huli mo na din yan. Hindi ka sigurado, Supremo. Kung magiging mabait ka lang sana, baka ilagay kita sa posisyong pinapangarap ng lahat. Hindi ka basta-bastang babaylan. Alam mo ba yan, Mayumi? Hindi ako interesadong maglingkod sa'yo, hindi pa ako nababaliw. Kung baliwin kita, papayag ka na ba? Alam mo, tanga ka talaga. Ang tagal mo nang nabubuhay pero yung mga tanong mo, pang 2 taong gulang na bata. Natutuwa akong kausap ka pero nasasayang ang oras ko sa walang kwentang tulad mo. Tama, pero ang walang kwentang tulad ko, ang gusto mo sanang ipwesto sa posisyong pinapangarap ng lahat. Sarili mong salita kinakain mo. Kung sa bagay, aswang ka nga pala. Sa oras na mapasakin ang mutya, pagsisisihan mong minsan ay tinanggihan mo ang aking alok. Hangal na babae. Mangarap ka hanggat gusto mo, pero hindi lahat ng naisin mo makukuha at makikita mong mangyayari. Ingat ka, baka bumaliktad ang lahat. Nang biglang isang iika-ikang nilalang ang lumapit at tila may ibinulong kay Kalihami. Pagkatapos noon ay tiningnan niya ako at nginisian. Saka siya nagpaalam na aalis na dahil dumating na ang inaasahan niyang bisita. Ako naman, tinangkang itali ng 2 sa malalakas na bantay na kasama nito. Malawak na lugar yon at bagamat madilim, may liwanag sa gitna nun kung saan kita ang taling nakalaylay mula sa taas. Una nilang itinali ang mga paa ko bago isinunod ang 2 kamay na itinali sa nakalaylay na lubid. Hindi na ako nanlaban. Sayang lang ang enerhiyang ibubuhos ko sa kanila. May plano na ako at sisiguruhin kong sa dulo ay nasa akin ang huling halakhak. At siya nga po pala, may kakayahan kaming makipag-usap sa kapwa namin babaylan sa pamamagitan lang ng isip. Pero ito ay limitado lang. May tamang distansya lang din ang naaabot nun. Dahil nalaman kong may bisita si Kalihami, sinubukan kong pumikit. Hinahanap si Lola Tala. Hindi ko siya makita pero naririnig ko ang sinasabi niya at ng kanyang kausap, si Supremo. Hindi, Lola. Hindi totoo nakikita mo. Binubulag ka lang ng demonyong yan. Hindi ako yan. Nasa maayos akong kalagayan. Buhay ako. Pakinggan mong boses ko, maniwala ka sa akin. Hindi. Bakit mo ko pinipili? Huwag! Piliin mo nakararami. Huwag mo ibibigay ang mutya! Marahas akong napadilat. Sandaling natulala at hindi ako makapaniwala. Rinig na rinig ko ang malutong na halakhak ni Supremo. Masayang masaya siya nang mahawakang muli ang kanyang mutya. Hindi yun ang inaasahan ko. Ano't ano pa man, alam kong pipiliin ni Lola ang obligasyon niya sa nakararami
kumpara sa akin na nag-iisang buhay lang. Tumingala ako at tiningnan ang kamay kong nakatali. Imbis na kalmado ako, natuluyan akong nataranta. Pilit kong inaalis ang pagkakatali sa mga kamay ko, pero napakahigpit nun. Hindi to maaari, hindi pwede. Nagkakatotoo ng mga pinakita sa panaginip ko. Hindi ako papayag naman na igkakalihami. Hindi! Mayumi, paano? Yung mga mata mo nagkulay lila. Teka, hindi. Isa kang malakas na uri na aswang! Bakit ngayon ka lang, Ali? Nangako kang darating kapag kailangan ko. Napasa kamay na ni Kalihami ang mutya. Malakas na siya at makapangyarihan. Ano? Paano? Mayumi! Huwag mo akong sakali, Mayumi! Traidor ka! Dinala mo si Lola dito para lansiin at bulagin ang sinasamba mong demonyo. Magtutuos tayo, Ali. Magtutuos tayong dalawa. Nagkakamali ka, Mayumi. Hindi mo na ako mauutos simula ngayon. Ikaw yung binubulag ni Kalihami. Makinig ka sa akin, Mayumi. Huwag kang pupunta doon. Pero hindi ko siya pinakinggan. Sa halip ay mabilis kong itinali ang kamay at paa niya. Talagang nawala ang tiwala ko sa kanya noon. Mas maniniwala naman ako sa ipinapakita ng isip ko kesa sa mga sinasabi niya. At yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Masakit sa loob ko na iwan siyang nakatali. Pero yun lang ang nakikita kong paraan nun para makakilos ako nang walang kumukontra sa akin. Nang masigurong hindi na siya makakatakas, tumakbo na ako papunta sa kung saan man lumalakas ang tinig ng Lola Tala ko. Pero nasindak ako nang marating ang lugar na yon. Nakita ko si Lola na nakahandusay, may dugo sa bibig, at parang gumuho ang mundo ko, lalo nang mapagtanto kong wala na siyang buhay. Sa harapan niya ay naroon si Kalihami. Ang laki ng pagkakangisi sa kanyang muka habang nasa lapag ang putol na tungkod ni Lola. Hawak niya sa mga kamay ang itim na bato na nooy agad niyang isinubo at nilunok. Hindi maaari. Lola Tala! Ano? Lola? Kalihami, paano? Nasa tungkod na matandang babayla ng mutya. Ang makakakuha at makakapagdala nun sa akin ay may katumbas na gantimpala. Sunugin at tubusin ang mga nasa tribo. Ngayon na! Hindi kayo makakaalis. Dadaan muna kayo sa... Ibaba mo ko! Hayaan mo akong labanan ko sila! Ayokong magsayang ng oras, babae. Mas tuso ako sa'yo. Papatayin kita! Ako papatay sa'yo! Eh, paano mo magagawa yan? Kung patay ka na? Bakit ganun ang mga mata mo? Sino ka? Siya yung papalit sa trono mo, Kalihami! Paano kang nakatakas mula sa kulungan mo, Ali? Sinong nagpatakas sa taksil na to? Ali? Ikaw na mismo yung nagturo sa Supremo kung nasaan yung kanyang mutya. Sinasabi ko sa'yo huwag ka pumunta. Ngayon, mapapahamak ang buong tribo dahil nagpatangay ka sa pambubulag ng ama mo! Ano? Ama? Nagpapatawa ka bang inutil ka? Hindi porket mababa kang uri ng aswang. Ibababa mo pa lalo ang level mo. Anak siya ni Amihan na naiwan sa mga babaylan Supremo. Naparusahan si Amihan dahil sa pakikipagrelasyon niya sa'yo. Nakakulong siya ngayon sa mundo nila, sa pinakamadilim na kulungan. Mahina man akong uri ng aswang, pero hawak ko ang lahat ng kasagutan mula sa nakaraan. Pinagkatiwala sa akin yun ng Lola Tala mo, Mayumi, bago siya pumanaw ng gabing atakihin kami ng pinuno ng mga abwak. Hindi. Nagsisinungaling ka, Ali. Kahit ako, gusto ko wag maniwala. Pero pinapatunayan mo na ang paulit-ulit na kakaiba ka sa lahat, Mayumi. Anong kahangalan na pinapakalat mo, Ali? Gusto mong isama na kita sa mga kamag-anak mong nasa tiyan na ng mga alaga ko? Akala mo,
Hindi ko alam ang pagtataksil na ginagawa mo sa akin, ha? Ngayon, lasapin mo ang bunga ng kahangalan mo. Hayop ka, Kalihami. May araw ka din. Mapapatay ka muli ng sinaunang diwata. At sa pagkakataong yun, hindi ka na mabubuhay pa! Ipinilig ko ang ulo at simula nang dumating ako doon, hindi ko na alam kung alin ang totoo sa laro lang ng imahinasyon ko. Sinaktan ko pa ang sarili, pero yun na talaga ang realidad ko. Tiningnan ko ang mga kamay ko at nanginginig yun. Hindi ko maintindihan kung ano ang una kong mararamdaman. Patay na si Lola at ama ko daw ang demonyong nasa harapan ko. Nun lang nasagot ang mga katanungan sa isip ko. Lahat ng makahulugang bagay na naririnig ko noon, tila palabas na muling bumabalik sa isip ko. At iisang kasagutan lang ang itinuturo ng mga yon. Dahil ako nga ay anak ng isang sinaunang diwata at prinsipe ng mga aswang. Tuluyang napasakamay ni Kalihami ang inaasam niyang mutya. Hindi siya naniwalang anak niya ako, kaya ipinatapon niya kami ni Ali sa madilim na kakahuyan. Pagkatapos, sa kanya pinakawalan doon ang mga hayok na sigbin. Huwag kang mag-alala. Puprotektahan kita. Bago ka nila malipitan, dadaan muna sila sa bangkay ko. Teka, hindi natin kailangan tumakbo, Ali. Ayoko mapagod ng gusto. Uuwi pa ako sa tribo. Pero tayo unang magiging biktima ng mga sigbin na yun. Sigurado ako magpapagala-gala lang yun dito. Mambibiktima lang kung sino-sino. Tuluyang maghahari si Kalihami at katapusan na nasa katauhan. Hindi mo dapat pinapangunahan ng mga bathala, Ali. Hindi nila pauunlakan ng dilim na sakupin ng mundo. Maniwala ka. Ubus na yung pag-asa ko. Wala nang tatalo sa prinsipe. Lalo't ngayon, nasa katawan niya na yung mutya. Naku, nandiyan na yung mga sigbin. Halika na, hayaan mo protektahan kita. Sige, magsilapit kayo. Mas mataas ako sa inyo. Marami lang kayo pero mapapatay ko kayong lahat bago niyo ako mapatay. Mayumi, anong ginagawa mo? Hindi kailangan magpatayan, Ali. Nasa panig natin sila. Hindi ba sasama kayo sa akin? Doon ay hindi namin kayo ikukulong. Tatratuhin kayo ng tama at sa tuwin ay bubusugin. Paano? Oo nga pala. Nararamdaman nila sa yung dugo ni Kalihami. Walang dugo ng halimaw na yung nananalaytay sa ugat ko, Ali. Kahit kailan, hindi ko yayakapin ang lahi niya. Ano? Ayaw mo sa mga aswang? Ayoko sa kanya. Ayoko sa kasamaan. Papaumaga na nang marating namin ang komunidad ng aming tribo. Sa bukana pa lang ay napaluhod na ako sa inabutang kalunos-lunos na sinapit no ng nagdaang gabi. Wala na ang dati maganda, payapa at masayang lugar. Napalitan yon ng matinding pinsala. Sunog ang mga bahay, dumanak ang mga dugo sa lupa. Nagkalat ang mga patay na nooy kinukuha na ng mga tagapamayapa. Hindi ko napigilang maiyak at mapahaguluhol sa aking nadatnan. Binibining Mayumi! Buhay ka! Lakan, mabuti't ligtas ka. Ang dami mong sugat. Ikaw! Bakit kasama mo ang hayop na yan, Mayumi? Anong ginagawa mo dito? Demonyo ka, papatayin kita! Wag! Magunos dili ka, Lakan. Ang taksil na yan ang nagpahamak sa buong tribo, Mayumi. Itinulo niya ang kinalalagyan ng mutya. Pinagkatiwalaan ka ng mahal na tala pero ipinagkanulo mo kaming lahat. Hayop ka! Anong kapal ng mukha meron ka para bumalik ka pa dito? Hindi siyang may kagagawan. Ayos lang. Inaako ko yung responsibilidad. Nagkulang ako ng paalala sa iyo, Mayumi. Hindi kita nabalaan sa kakayanan ni Kalihami na magmanipula ng kaisipan. Hindi ka tanggap sa lugar na to. Isa kang taksil sa iyong lahi. At sa lahat ng gilalang, ang dapat sa'yo. Lakan! Mananatili dito si Ali. Wala siyang pupuntahan. Ano? Nababaliw ka na ba? Galit ang lahat sa lalaking yan. Hindi ka ba nagagalit sa ginawa niya? Teka lang muna. Huwag mo sabihin. Kung ano man ang iniisip mo, Malika. Kung meron mang dapat na parusahan dito, ako yon at hindi si Ali.
Hindi kita maintindihan, Mayumi. Ikaw ang susunod na pinuno ng ating tribo. Ikaw ang pinakamalakas at inaasahan namin. Anong sinasabi mo? Tama ka. Nararapat siya maging pinuno ng tribo nyo. Nakahanda ako magsakripisyo. Hindi ko ipipilit yung sarili ko dito. Pero sana, hayaan niyo muna akong tumulong sa paglilinis ng iniwang kalat ng mga kalahi ko. Ako na rin yung humihingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Ali! At umaasa ako na natuto ka sa pagkakamali mo, Mayumi. Maging mabuti kang pinuno sa inyong tribo. Naniniwala ako sa iyo. Lagi mong isipin na may mga mata ako sa paligid, Ali. Sa oras na magkamali ka, hindi ako mangingiming ipabato ka sa lahat ng natitirang babaylan hanggang sa mawalan ka ng hininga. Huli ka na, Mayumi. Dadalhin kita sa mga natitirang matatandang babaylan. Kailangan nilang malaman na buhay ka pa at may pag-asa ka pa. Sa totoo lang ay ayoko. Mabigat ang mga paakong humakbang dahil malakas ang kutob ko na yun na ang magiging huling pagkikita namin ni Ali. Kinuha ko ang kamay ko mula kay Lakan at malungkot siyang tiningnan. Pwede bang bigyan mo muna ako ng konting oras na makausap si Ali? Susunod ako. Ay, sige. Pero ito ng huling beses na lalapit ka sa lalaking yan. Walang problema. O bilisan mo lang. Hindi mo kailangan sirain yung sarili mo sa kanila. Sapat nang tayo lang yung nakakaalam ng tunay yung nangyari. Wala namang mawawala sa akin, Mayumi. Nag-iisa lang ako. Samantalang ikaw, isang bagong komunidad yung aasa sa'yo sa kakayanan mo at talino. Hayaan mong akuin ko to at wag na wag mong sisisihin yung sarili mo. Paano kong gagawin yun? Hindi ko kayang makitang pinaparusahan ka ng bagay na dapat para sa akin. Alam mo, Mayumi, masaya na ako nung nailigtas kita sa tiyak na kapahamakan. At wag mo akong bibiguin. Kahit nasa kabilang mundo na ako, babantayan pa rin kita. Ali, ano bang sinasabi mo? Sige na, hinihintay ka na nila doon. Teka lang, pwede bang... Halika, unang kita ko pa lang sa'yo sa batis. Nakuha mo na yung atensyon ko, Mayumi. Nung araw na niligtas kita, ipinangako ko sa sarili ko na ako yung poprotekta sa'yo. Bakit? Dahil nag-iisa ka. Naiiba ka at alam ko magiging mabuti ka. Kapag nabuhay na matagal ang tulad mo, maraming buhay ang magbabago. Yun lang? Hindi ako mawawala sa tabi mo, Mayumi. Hihintay ko yung araw na handa ka na sumama sa mundo ko. Hindi na ako nag-atubili pa. Ako na ang kumabig sa batok ni Ali at hinalikan ng kanyang labi. Hindi ko rin napigil noon ang pagdaloy ng luha sa mga mata ko. Hindi natakpan ng napakaraming pangako ni Ali ang bigat ng nararamdaman ko. Alam ng puso ko na huli na yon, na nagpapaalam na siya sa akin, na kung saan man siya pupunta, hindi niya yun planong ipaalam pa. Kakailanganin na isang alay para matawag natin ang sinaunang diwata sa ating mundo. Sila ang dating nakalaban ni Kalihami. At kapag nagsama-sama ang lakas ninyo, sigurado malalansin ninyo ang Supremo. Sinong magiging alay natin? Ako nang bahala doon, Mayumi. Magpalakas ka. Dahil mamayang gabi nagaganapin ang ritual. Huwag mo na akong alalahanin, Lakan. Maayos na ako. Nakapagpahinga na ako ng husto. Anong kakailanganin sa alay? Ang kanyang puso. Kailangang patayin ng alay. Tama. Yun lang yung tanging paraan, Mayumi. Sige, nakahanda na rin ako para mamaya. Kung kinakailangan ialay ko ang buhay ko para sa kalayaan ng tribo sa Supremo, gagawin ko. Magtiwala ka lang, Mayumi. Nakagabay sa atin ng mga espiritu ng ating ninuno. Hindi nila hayaang mapahamak ka. Lalo na kung ikaw ang inadya nilang maging pinuno ng ating bagong tribo. Pinilit kong maniwala na malalampasan ko ang lahat. Ipinaliwanag ng mga babaylan ang maaaring mangyari matapos kong isuko ang sarili sa mga diwata.
Ako ang napili nilang humarap kay Kalihami. Kaya ako rin ang kailangang magsakripisyo. Umaasa akong naroon si Ali sa gabi ng ritual dahil siya ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Pakiramdam ko kung makikita ko siya, mas malaki ang tsansa kong makaligtas at bumalik sa dati kong buhay. Pero wala siya nang magsimula ang ritual. Nagpausok, inihanda ang puso ng alay at iniabot yun sa akin. Kahit ayoko ay tinanggap ko ang tungkulin. Nagsimula na nga ang mga sigawan, awit at pagtawag sa mga sinaunang diwata. Kusang sumayaw ang aking katawan noon, sumabay sa ritmo ng kanilang panawagan. Nang matapos ang ritual ay tuluyan akong nahulog sa dilim, dala ng sakripisyo na hindi ko matatakasan. Amihan, anong ginagawa mo dito? Paano kang... Nakabalik ka na sa dating ikaw, mahal ko. Masaya akong unti-unti mo nang naaabot ang pangarap mo. Amihan, nagbabalik ka na nga rin ba? Itinakwil na nila ako nang mabalitaan nila ang pagbawi mo sa iyong mutya. Natatakot sila na ang susunod mong puntiryahin. Inaaral ko na kung paano ko gagawin yun, mahal ko. Mabuti na lang at bumalik ka na. Mas matalino talaga silang magdesisyon kaysa sa mga babaylan at puro mga hangal. Ngayon, samahan mo akong maghari sa sanlibutan. Sasamahan kita. Basta't ibabahagi mo sa akin ang lahat. At nasasabik akong makita ang mutya, mahal ko. Tulad mo, kay tagal kong hinangad na mabawi yon para gumising ka na. Ipakita mo siya sa akin. Gusto ko siyang mahawakan. Kung anong akin, ay siyang iyong. Eto, hawakan mo siya ng may pag-iingat. Tulad natin, ay kalalayan niya lang din mula sa mahabang taon ng pagkakakulong. Napakaganda niya. Hindi siya nagbago. Pero patawarin mo ko, mahal ko. Patawad. Dahil ito lang ang paraan para maitama ako ang napakalaking pagkakamali na nagawa ko noon. Ikaw, hindi ikaw ang mahal ko. Paano mo nagaya si Amihan? Dahil ina ko siya at ikaw ang ama ko. Anak ko. Tinapos ko na ng tuluyan ang misyon ko. Pagpikit ko ay hinayaan ko na ang mga natitirang diwata na siyang mag-alay ng orasyon para sa katawan ni Supremo. Nagwangis aswang ako ng sandaling yon, kaya hindi makalapit kahit yung mga alagad ni Kalihami sa amin. Nang matapos at tuluyang maging abo ang kanyang katawan, isinilid naman yon kasama ang kanyang bato sa espesyal na baul at sinelyuhan ng kulay pulang tela na may matibay na orasyon. Lulugulugo ang katawan ko nang lumabas sa lungga ni Kalihami. Bitbit ko noon ang baul. Binigyang daan naman ako ng mga alagad niya. Dahil batid kong simula ng gabing yon, babalik na sila sa kung saan sila nararapat. Akalain mo nga naman, babae din pala ang kahinaan ng demonyong yun. Yun ang malaking pagkakamali niya. Ang mahulog sa isang babae. Ay, talagang ikakapahamak niya yun. Sorry. Hindi ka pa ba nagkakagusto sa isang babae, Guru Lakan? Ay, ang palmal mo naman magsalita. Oo nga pala, itatalaga ka ng bagong pinuno sa tribo sa susunod na kabilugan ng buwan. Masaya ako para sa'yo. Sana hindi ka magbago, ha? Hindi mo pa ako sinasagot sa tanong ko. Sus, hindi naman mahalaga kung may iniibig na ako o wala pa. Oo na, para kang si Lola. Ang hirap niyong magbahagi ng mga bagay-bagay. Oo nga pala, bago ko makalimutan, yung naging alay natin, gusto ko siyang makilala upang bigyan ng karapat-dapat na parangal. Kailangan siyang mailibing sa libingan ng matatandang babaylan at maisulat sa kasaysayan. Oo. Nailibing na siya doon. Sigurado akong masaya siya sa ginagawa niya. Bukol sa loob niya ang ginagawa niyang yun. Ano, gusto mo ba siyang bisitahin? Oo, ngayon na. Masasamahan mo ba ako? Oo naman. Kami ni Dako ang naglibing sa kanya doon.
Nasa tabi siya ng libingan ni Apo Tala. Yun kasi ang hiling niya eh. Talaga? Malapit ba siya kay Lola? Sa palagay ko, oo. Sa kanya kay pinagkatiwala ni Lola nung pinadala ka sa misyon. Pati yung tungkod. Hindi siya nangiming ipaalam kung ano yon. Alam mo, sa palagay ko, tama lang ang mga nangyari. May mga sakripisyong buhay. Pero... Lakan, sinong tinutukoy mo, Alay? Sino? Si Ali. Hindi. Siya ang nagpresentang gawin yun, Mayumi. Yung tayo kong yon ay unti-unti talaga akong naupos na parang kandila. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Walang nagawa ang pagpipigil ni Lakan sa akin. Humaguluhol talaga ako ng iyak hanggang sa wala na akong lakas pa. Ako na po ulit ito, si Anselmo, Miss Clar. Pasensya na po at doon na din pinutol ni Lola ang kanyang kwento. Hindi ko tunay na lola si Lola Mayumi. Kapitbahay lang po namin siya. Nag-iisa na ngayon at sa pagkakaalam ko ay may naging anak naman siya. At itong taon lang buwan ng Hunyo. Birthday ni Lola nang may makita akong malaking van sa tapat ng bahay niya isang umaga. Doon ko nakilala ang apo niya sa tuhod na hindi nalalayo ang edad sa akin, si Yuri. Siya ang nagkwento sa akin kung paano muling nagkita sina Lola Mayumi at Lolo Ali. Ikinasal sila, bumuo ng pamilya at nagkaanak pa. Muli daw pong binuhay ng mga diwata si Ali dahil sa kabutihan niyang taglay sa kabila ng tunay niyang katauhan. At ang kwento daw po sa likod ng alitaptap na animoy nagsisilbing gabay ni Lola sa araw-araw. Opo, Miss Clar, si Lolo Ali daw po yon, na hindi umaalis sa paligid ni Lola dahil sa pangako nitong hinding-hindi mawawala sa tabi ni Lola paghiwalayin man sila ng kamatayan. Maraming salamat po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay, pati na din po sa buong team ninyo. At sa ang channel man ito maiere, siguradong pakikinggan ko at susuportahan. Ako po muli ito, si Anselmo ng Kidapawan. Nagpapasalamat.